Para pala kay Hero ang kape na pinabili ni Ashton. Kung maaga lang sana niyang nalaman, tinatad niya ng kiss ang gilid ng mug. Indirect kiss daw kasi ang tawag doon. Nangiinom na si Hero ng kape, maagap na kinuha to ni Ashton sa kamay ng kapatid. This coffee is cold. Go downstairs and buy a new one. Anong malamig? Mainit pa yan no? Lumapit siya kay Ashton na tinangkang agawin ng kape sa kamay nito, pero maagap na itinaas nito ang baso. Nalaki ang mata niya nang ito nang uminom ng kape. Ayun, nangitim ang mukha nito at sunod-sunod na naubo. What the heck is this, Ligaya? Halos umalingaw-ngaw sa buong lugar ang malakas na boses nito. Natatarantang tumingin siya sa labas ng pintuan. Nakabukas pa naman ang pinto. Paano kung may makarinig sa tinawag siya nito sa pangalan lamang niya? Sabing tawagin mo kong Miss Di Malantay eh. Kainis naman. Indirect kiss na sana sila ni Hero. Pero paepa lang hudyong ito. Wah, tinaas ni Hero ang kamay. Mabuti pang umalis na ako bago pa ako madamay sa LQ ng lovebirds dito. Aalis? Naku, hindi pwede. Hindi siya papayag na umalis ang first love niya. Naku, bakit naman naalis ka na kaagad? Hintay mo ko dito. Ibibili kita ng bagong kape. Ano bang gusto mo? Matapang na may halong pagmamahal? O matapang na nakakabutas ng tiyan? Kung gusto mo sabay na tayong bumaba para mag-coffee. Napapikit si Ligaya nang guluhin muli nitong buhok niya. Next time, Ligaya. Next time daw? Ibig sabihin, oo. Impit siyang napatili, nakaalis na ito ngunit nakatingin pa rin siya sa pinto kung saan lumabas ito. Ang gwapo niya. Nang makita niyang madilim na mukha ni Ashton, agad niyang dinugtong na. Gwapo with a soft heart. Umayos siya ng tayo na makita na lalong dumilim ang mukha nito. Mabilis na bumalik siya sa upuan niya at baka kasi mamaya kung ano-ano na naman ang maisip nitong iutos sa kanya. Mukhang napakainit pa naman ng ulo nito base sa pagkakatingin nito sa kanya. Anong nakakagalit sa sinabi niya na with a soft heart? Totoo naman na mas mukhang soft si Hero kesa sa kanya. Gwapo na soft. Parang ang sarap yakapin. Napapitlag si Ligaya sa gulat ng ilapag ni Ashton ang kape na binili niya sa harapan niya. Uminom ka ba dito? Ha? Namutla siya. Hindi binilan ka na nga ng kape nang bibintang ka pa. Nang iikot nito ang baso ay sininok siya sa nerbiyos. Paano'y bakat ang lipstick niya sa gilid. Hindi yan lipstick, mantsa lang yan ang kape. Bakit ko naman iinuman ang baso mo no? Di nag-indirect kiss pa tayo. Saka ayaw kong mahawa sa'yo no? What's wrong if we indirectly kiss? Hindi ba't nahalikan ko ng labi mo? Pinamulahan siya ng muka at talagang pinaalala pa ng lalaking tong pagnanakaw ng first kiss niya. Ang kapal talaga ng muka. Tumingin to sa dibdib niya kaya napayakap siya sa sarili niya. I even touch your melon. Daig pa niyang nakakain ng sili na pati yun ay pinaalala nito sa kanya. Hindi lang ang mukha niyang nag-init sa pagkakataong ito kung hindi maging ang anit at bunbunan niya. Kumuyom ang kamao niya. Isa pa talaga at susuntukin na niya ito sa ngala-ngala. Nang mapansin ni Ashton ang pamumula ng buong mukha ni Ligaya ay ngumisi siya. You're mine until our contract lasts, Ligaya. Fiancé kita ngayon, ngunit asawa na pagkalipas ng 5 buwan. Kaya wala kang karapatang lumandi sa iba. Bawal akong lumandi sa iba? At paano naman siya? Okay lang? No, hindi ako papayag. Matapang na kastigo ng isip ni Ligaya. Ang unfair mo. Bakit bawal ipeke naman ang relasyon natin? Kapag ikaw pwedeng lumandi, kapag ako bawal? Anong malay ko? Mamaya may ibang babaeng nilalandi ka na. Ang unfair mo. Nasaan ang hustisya sa setup nating dalawa? Napahinto si Ashton sa paghakbang at nilingon siya. Why them when you can flirt with me? Ha? Sandali, tama bang narinig niya? O baka naman parehong naapektuhan ng utak nila dahil sa kape na tinikman nila? Nasa kontrata na bawal tayong lumandi sa iba. Matuto kang magbasa para hindi nangangapa ang utak mong walang laman. Kung gusto mong lumandi, sa akin na lang. Hindi naman ako tatablan kahit na ano pang gawin mo. Dahil hindi naman ikaw ang tipo ko. Sabi na nga ba, walang magandang sasabihin ng lalaking ito sa kanya. Kung ikaw lang din naman ang lalandiin ko, pass na lang ako. Hindi rin naman ako ikaw ang type ko, no? Peste talagang lalaking to. Kahit kailan masamang tabas ng dila. Nangalumbaba na tumingin siya kay Ashton na abala sa pagbabasa ng mga papeles. Habang hinihintay nito na matapos siyang magluto. Bakit kailangan kasama pa ako? Bakit hindi na lang ikaw ang pumunta doon na mag-isa? Because you're my fiancé. Natural lang na nasa tabi kita at kasama sa anumang event na dapat kong puntahan. Humaba ang nguso niya.
Eh hindi pa ako nakaka-attend ng party ng mga rich people. Baka mapahiya ka lang. Binaba ni Ashton ang hawak na papeles at may babalang tiningnan siya. Then getting ready to accept the consequences if that's happen. Ayoko na napapahiya ako, so better watch your actions. When we're together. Ni. Mahina niyang bulong. Ayaw naman pala nitong mapahiya. Kung ganun, bakit hindi na lang siya nito iwan at tumatan ng mag-isa? Kailangan niya makaisip ng dahilan para hindi makasama. Sir, gabi na. Sumilip siya sa relong nasa bisig. Kitams, 7:00 na kaya gahol na para bumili ng susuotin ko sa party. Ayaw mo naman siguro akong isamang hindi handa, di ba? Saka hindi ako sanay makipagsosyalan dahil hindi ko naman forte yon. Kaya kung ako sa'yo, iwanan mo na lang ako dito dahil baka mapahiya ka lang kapag sinama mo ko. Inaasahan ka ni Mommy Ligaya. It's a welcome party for my brother. You should come because I'm going to introduce you properly to them. Brother? Napatayo siyang bigla sa kinaupuan. Party ni Hero? Nang tumangutoy ganadong hinila niya ang mga niluluto niya. Hindi mo naman sinabi agad. Alam mo sir, alam mo flexible person ako. Kaya kong gumawa ng paraan para magpakasya ako ng lahat ng obligasyon ko sa buhay. I mean, sino ba naman ako para tanggihan ang fiancé ko, hindi ba? Ang sama ko naman kung hahayaan kitang pumunta doon ng mag-isa at walang kasama. Abot langit ang ngiti na nilapag niya sa harapan ng binatang niluto niya. Sige lang, kumain ka lang ng marami sir. Bilisan mo ha. Pagkatapos ko kasing magugas ng plato, may lakad ako. Nag-isang linyang kila ng binata habang nakatingin sa kanya, kaya naman napangiwi siya ng wala sa oras. Bakit ganyan ang tingin mo? Masama ba na magbagong isip ng tao? Nilagyan ni Ligaya ng pagkain ng plato nito. Mabuti pa'y kumain ka na para naman makaalis na ako maya-maya. Sige ka, lalamig ang pagkain mo sir. Nakagat niyang dila. Sir siya ng sir nasa bahay na nga pala sila. Shit, mura ni Ashton na matapon ng bagong lutong adobong manok sa mga hita nito. Nanlaki ang mga mata ni Ligaya. Masyado siyang masaya kaya hindi niya napansin na hindi na pala niya sa plato ni Ashton na ilagay ang ulam, kundi sa gilid ng mesa. Kaya nalaglag yun patungo sa ibabaw ng hita nito. What's wrong with you, Ligaya? Shit, naku sorry. Mabilis na kumuha siya ng tissue at pinunasan ng naiwang sauce sa ibabaw ng hita nito. Masyado kasing naukupang isip niya ni Hero. Bigla niyang na-imagine na sumasayaw silang dalawa sa gitna. Hindi ba ganun ang party? May sayawan? Kumunot ang noon niya, meron siyang makapang matigas. Dahil nakatingin siya sa kawalan at nag-i-imagine ng imposibleng bagay, pinisil-pisil niyang matigas na nahawakan niya. Shit, wala ka bang mata? Saka lamang siya natauhan nang naramdaman niya na parang gumalaw ang hawak niya. Gusto niya sanang sagutin ito ng meron, kaso lang bigla na lang ulit gumalaw ang hawak niya. Malaki, mahaba at mataba. Bumaba ang mga mata niya. Ay, batuta! Mabilis na bumitaw si Ligaya at napatakbo palayo habang sobrang pula ng pisngi niya. Galit na tumayo si Ashton. Oo, wala akong kasalanan. Kamay ko yon. Kandautal na paliwanag niya. Gusto niyang tumakbo palayo dahil nakakatakot ang tingin nito sa kanya ngayon. Para siya nitong gustong tirisin ngayon mismo sa kinatatayuan niya. Nanginginig na ipinakita niya ang kamay. Naman hindi to dahil sa kakahalo ko ng mga niluto ko para sa'yo. Kaya hindi ko na malayan na hawak ko na pala yan. Sa manhid nga hindi ba? Ibig sabihin, hindi ko naramdaman yan. Kaya huwag ka na magalit. Nanlaki ang mata ni Ligaya na humakbang to palapit sa kanya. Kahit gaano to kagwapo, hindi niya kayang makipagtitigan sa mga mata nito ngayon. Pakiramdam niya kasi kapag ginawa niya yon, ay baka pagkurap niya nasa impyerno na silang dalawa dahil sa napakasamang tingin nito. A fool to believe that? Teka, anong ginagawa mo? Kabadong tanong niya nang kunin itong kamay niya na hanggang ngayon ay nanginginig pa. Bakit ba ayaw mo maniwala? Hindi ko naman talaga sinasadya. Saka hinawakan mo rin naman akong daddy ko noon Patas na lang tayong dalawa. Pakiramdam niya ay nakakain siya ng sandamakmak na sili. Hindi lang siya basta namula, kundi nag-init ang buong katawan niya sa hiya ng kunin itong kamay niya at ilapat sa pagitan ng mga hita nito. Now tell me, haven't you felt something? If you have, I will believe you. But if not, I'm going to kill you. I don't like liars, so better watch your words. Do you feel something? Mukhang nagalit niya ito ng gusto dahil napakadilim ng aura na bumabalot dito ngayon. Kung mahina lang ang loob niya, baka kanina pa siya nawala ng malay sa sobrang takot dito. Pero dahil matapang siya at mukhang pera, sisiw lang ito sa kanya.
Napabuntong hininga si Ashton sa hindi makapaniwalang dahan-dahang pisilin ni Ligaya ang kanyang Junjun. Malakas na tinulak nitong dalaga palayo sa kanya. Matapang na tumingin si Ligaya sa binata. Ano, naniniwala ka na? Sabi ko naman sa'yo, manhid ang kamay ko. Sige ha, maiwan na kita. Aakit na ako sa kwarto ko. Ginuso ng dalagang pagitan ng hita ng binata. Sabihin mo lang kung kailangan mo ng pipisil. Willing ako basta may bayad. Aniya sabay taas baba ng kanyang dalawang kilay. Pagdating sa kwarto, nilak ni Ligaya ang pintuan. Doon niya pinakawala ng hininga na kanina pa pala niya pinipigilan. Pulang-pulang tinignan niya ang nanginginig na kamay niya. Hindi na virgin ang mga kamay niya. Nakahimas na sila ng batuta. Nakakainis. Pakiramdam niya napakalaki na nalugi sa kanya. Mahina niyang tinuktukan ang sarili niya. Ang tanga-tanga mo naman kasi, Ligaya. Bakit sa dami ng pwedeng hawakan at pisilin, bakit ang batuta pa niya? Nakakahiya at nakakainis. Dahil kasalanan niya, hindi siya pwedeng umungot ng pera. Dahil sa kahihiyan, hindi ni Ligaya alam kung paano haharapin si Ashton. Kaya naman iniwasan niyang binata na makasalubong. Pagkatapos niyang maligo at magpalit ng suot, umalis na siya kahit hindi pa siya nakapaghugas ng plato. Ligaya! Gumanti siya ng kaway kay Wako na makita to. Nandun na si Jamaica? Tumango to. Oo, hinatid ko na. Siya nga pala, bakit kailangan mo pa ako maghatid at sundo sa'yo? Mayaman naman ang asawa mo. Bakit hindi ka magpahatid sa driver niya? Mayaman lang yun pero may pagkadamot. Sa kalulubog lilitaw mga bodyguards o driver nun. Tinalo pa nilang kabuti. Tara na, marami pa kami bibilin. Saka may good news ako sa inyo. Pagkasakay ng motorsiklo nito'y kagad na silang umalis. Nang makarating sila ng DV ay kaagad na bumaba siya sa motorsiklo ni Wako at nilapitan si Jamaica. Ligaya! Bumeso sila sa isa't isa at umakto na parang mayaman sabay tawa ng malakas. Mag-aalas 8 na, ilang oras na lang ay magsasarado ng ibang store. Tara na, maghanap na tayo na susuotin mo bukas. Kasama si Wako ay naglibot sila. Halos nalibot at napuntahan na nilang lahat ng gown shop pero wala silang nakita na gown na pasok sa panlasa. Ano ba kasing style ng gusto mong gown? Saka bakit kasi ngayon ka lang mamimili? Bukas na yung party. Gawin na sa oras para bumili ngayon. Pareho silang napawaw ni Jamaica at napahinto nang makakita ng isang traditional shop. Ang ganda! Magkasabay nilang bulalas na makita ang mga gown na nakasuot sa mga manikin. Hindi ba matagal na nating makapagsuot ng ganyan? This is it, Ligaya. Matutupad ang pangarap nating dalawa. Tuwang-tuwa na pumasok sila sa shop. Iiling-iling naman na sumunod si Wako sa kanila. Sure ba kayo na itong susuotin nyo? Oo na, ito na, manahimik ka. Anito nang tingnan ng dalawang na masama. Pagiging driver/bodyguard o alalin na lang talagang papel ko sa mga kaibigan ko. Buhay nga naman oh. Nang makabili sila ng susuotin, naglibot muna sila bago kumain. Napahinto si Ligaya na mapansin ng isang pamilyar na figura, hindi kalayuan sa kanila. Ang gusto ko ay kapareho ng kapareho nito. Willing ako na doble ng bayad basta bigyan niya ako ng replika ng alahas na to. Yung hindi mahalata ng kahit sino kung alin sa dalawang peket tunay. Ano pang hinihintay mo? Tignan mo na kung may stocks pa kayo ng ganito. Naningkit ang mata niya kahit may kadiliman na kilala niyang head ng finance department. Si Ma'am Jolan nga. Kilala mo siya, Ligaya? Tanong ni Wako. Tumango siya. Oo, head ng finance department sa company ni Ashton. May position siya doon? Ibig sabihin mayaman siya. Di ba malaki ang sahod doon? Bakit siya nandito? So kapag malaki ang sahod, hindi na pwedeng magtipid. Anong malay natin? Baka kaya nandito yung tao para magtipid? Ani Jamaica. Sa bagay, tara na, kain na tayo. Anyaya ni Wako na makaramdam ng gutom. Talaga, Ligaya? Magkapanabay na sambit nila Jamaica at Wako pagkatapos ng sabihin na magkakaroon na sila ng trabaho. Oo nga sabi, pumayag si Ashton na maging cleaners kayo. Pero walo lang ang kailangan. Pero nakaisip na ako ng paraan para kumita kayong lahat nila leader. Paghatian nyo na lang ang 60K para makapasok kayong lahat. Saka para mapabilis na rin ang trabaho. Hindi na kayo mahirapan dahil may experience naman si leader pagdating sa cleaning services. Ligaya, thank you talaga. Pasasalamat ni Jamaica sa kanya. Pagkatapos nilang kumain umuwi na sila, hindi na siya nagpahatid kay Wako para maisabay na ito ni Jamaica. Nagtaxi na lang siya pa uwi. Nagbiling siya sa mga ito na sila ang bahala na magpaliwanag kay leader tungkol sa bagong trabaho ng mga to. Salamat Manong, keep the changes. Tip ko na yan para sa'yo. Sa kauna-unahang pagkakataon nakapag-tip siya ng 20 pesos.
Sabi nga nila, share your blessing. Napahagikik siya. Feeling niya ay nakapakayaman niya. Noon ay wala siyang ginawa para tipirin ang sarili at halos kumain lang ng pansit canton. Pero ngayon, kaya na niyang bilhin ang anumang gusto niya. Ay, batuta! Muntik na siyang gumulong pababa ng hagdan sa kanyang pagtingalay naroon palang binata sa pinakataas na baitang. Ikaw pala, alas 11 na. Bakit gising ka pa? Naalala niyang nangyari kanina, napabitaw siya ng hawak sa railing ng hagdan, nanginig ang kamay niya. Na-trauma talaga yata to. Hindi lang niya maamin dahil nakakahiyat siya naman ang may kasalanan. You're shaking. Are you okay? Oo naman. Hindi ko iniisip ang batuta mo, no? Pasmado lang yata ang kamay ko. Sige na, bye. May gagawin pa pala ako. Aniya bago nagmamadaling iniwan to. Grabing lalaki yun. Paano nagagawa ng magpanggap na okay sila pagkatapos na nangyari kanina? Kung umastay parang hindi nahipuan. Pero hindi ko naman siya hinipuan Aksidenteng nangyari kaya walang mali siya yun. At wala din akong kasalanan. Pagtatanggol niya sa sarili niya. Katulad nito, nakarang araw uubusin niya na munang oras sa paglilinis ng kusina o sala hanggang sa mapagod siya. Pagkatapos saka siya manunood sa sala hanggang sa antukin siya. Gusto niya kasi na antok na siyang papasok sa kwarto nila para matutulog na lang siya. Hindi niya kasi kaya na makasama si Ashton sa isang kwarto ng matagal kapag gising siya tahimik ang gabi. Naalala niya kasi ang araw na nakita nitong katawan niya. May gulay. Nai-imagine niya na nakahubad pa rin siya sa paningin nito. Nang makaramdam siya ng antok ay saka siya umakyat sa kwarto nila. Dahan-dahan siyang sumilip. Nang nakita niya na nakahiga na ito at hindi gumagalaw ay saka siya pumasok at mabilis naglatag ng comforter at nahiga. Nagpaalam na siya noon dito na sa sala na lang matutulog. Malalaki kasi ang sofa doon at kasyang-kasya siya. Sanay naman siya matulog sa mga upuan o sofa. Kung saan kasi siya abutan ng antok noon sa ospital ay natutulog siya. Lalo na kapag pagod na siya. Pero hindi siya pinayagan ni Ashton dahil mahilig daw manorpress ang pamilya nito sa gabi. Hindi niya mapigilan na mapangiti nang biglang sumagi sa isip niya ang Kuya Gino niya. Hindi naging maganda ang pagkakakilala nila ni Ashton pero inaamin niya na malaki ang naging pagbabago ng buhay nila nang nakilala niya ito. Kinabukasan, maaga siyang nagising at nagluto ng pagkain ni Ashton. Halos isang buwan na rin silang magkasama pero hanggang ngayon ay wala pa rin siyang masyadong alam tungkol dito maliban sa mga simpleng bagay katulad ng ayaw nito sa mga lutong restaurant ng pagkain. Hindi to mahilig sa kape, mahilig tong mag-boxer short kapag nasa bahay lang at masama talagang ugali nito. Is this the best you can do? Sir? Ipinatong ni Ashton ang file sa ibabaw ng mesa pagkatapos basahin ito at walang ekspresyon na tumingin ito sa kaharap. I'm disappointed with this presentation. Did you and your team put enough effort into it? We need to impress Argente Corporation, not just go through the motions. This is a trash. Naawang sinundan ni Ligayang may edad na babaeng empleyado ni Ashton. Trash daw? Hindi ba pwede na wag na magdugtong ng harsh na salita? Walang araw talaga na walang lumalabas sa opisina nito na nanlulumo o laglagang balikat. Pero sa bagay, baka kaya isa ito sa dahilan kaya successful to bilang isa sa pinakabatang milyonaryo sa bansa dahil sa magaling na pamamalakad nito sa mga negosyo. Ligaya! Lumapit sa kanya si Mandy at Rhea at umupo sa mesa niya. Narito sila ngayon sa cafeteria dahil lunch break na. Tumingin si Mandy sa mga pagkain na sa harapan niya. Teka, di ba may mga dala kang lunchbox kaninang umaga? Nasaan na? Bakit ibang kinakain mo ngayon? Ha? Napalunok siya ng laway. Nagutom kasi ako kanina kaya naubos ko. Sige marami pa kasi akong tatapusin kaya mauna na ako sa inyo. Aniya bago nagmamadali na umalis. Kilala niya kasi ang dalawa, matanong at makulit. Sigurado na mag-uusisa pa to. Baka mamaya madulas pa siya at kung ano pang masabi niya. Hinanap niya si Jolene nang makita niya ito'y kumaway siya. Wala naman siyang balak na makipagkaibigan dito. Gusto niya lang ipaalala na ibalik sa kanya ang kwintas pagkatapos nitong gamitin. Pero hindi man lang siya nito pinansin na makita siya. O baka wala lang talaga tong nakita. Bye Ligaya, see you tomorrow. Paalam nila Mandy at Rhea sa kanya after ng working hours nila. Bye guys! Habang tumatagal, unti-unti na siyang nasasanay sa trabaho niya bilang sekretary ni Ashton. Tama sila, hindi nga madali dahil iba talagang ugali ng binata. Tumatagal lang naman siya dahil malakas ang loob niya at kailangan niya ng pera. Pagdating sa bahay ay naligo siya at nagayos. Gandang-ganda siya sa sarili niya na humarap siya sa salamin. Oh, Pak! Saan ka dyan, madam?
Ani niya sabay tawa ng malakas habang may hawak pang pamaypay. Habang hinihintay na dumating ang driver na magsusundo sa kanya, tinawagan niya si Jamaica para itanong kung kamusta ng barangay contest na sinalihan nito kanina. Panalo ka? Congrats my friend! Sabi na nga ba't mananalo ka eh? Nanalo daw ito kaya sobrang saya nila. Wait, nasa labas na yata ang sundo ko. Bye! Nagmamadali siyang lumabas. Tama nga siya. Nasa labas ng inutusan ni Ashton para sunduin siya. Nagkaroon kasi ito ng urgent meeting sa isang potential investor, kaya naman pinauna na siya nito na umuwi. Magkita na lang daw sila sa party. Halatang nagulat ang driver na makita siya. Mukhang nabigla yata sa beauty niya. Hindi niya ito masisisi, napakaganda naman talaga niya. Kahit nga siya'y nagulat sa nakita niya sa salamin. Akala niya kasi nung bata siya, hanggang sa imagination na lang niya masusot ang pangarap ng gown. Narito na tayo ma'am, imporma ng driver sa kanya. Napanganga siya na makita kung gaano kalaki at kagandang hotel kung saan idadaos ang party. Alam niyang mayaman talaga sila Ashton, pero paminsan-minsan hindi pa rin niya maiwasan na mamangha, lalo na kapag napapatunayan niya yon. Napakaraming reporters na walang tigil sa pagkislap ng mga hawak na kameras. Napakadami ding bodyguards na pumipigil sa mga to na wag lumagpas sa kanilang linya. Cameras? Reporters? Hindi kaya ito ng chance niya para mag-artista? Nililiyad niyang dibdib at hinarang ang kalahati ng pamaypay. Nakakulay na suot niya sa kanyang mukha at kumikembot na rumarampa sa gitna. Mabuti na lang at hindi sila sabay ni Ashton na dumating dito. Kung kasabay niya kasi ito ay maiilang siya at hindi magagawa to dahil baka maghinalang mga tao kung sino siya sa buhay nito. Huminto siya sa pinakagitna at nag-pose na nakalagay ang kamay sa gilid ng ulo. Headache model pose. Masakit ang balakang pose, masakit ang ngipin pose, masakit ang leg pose at pinakahuli, masakit ang hita pose. Sinong babaeng yan? May nakakilala ba sa kanya? Isa ba siya sa mga kamag-anak ni Mr. Z? O kamag-anak ni Mr. Tan? O sa mga Armenton? Isa ba siya sa mga taga-Malacanang na naimbitahan? Artista ba siya? Kung pwede lang nalapitan ng lahat ng reporters at kamayan ay ginawa na niya. Sa sobrang saya niya, habang naglalakad papasok ay nakahawak pa siya sa pisngi niya. Nagtatanong ang ilan kung artista siya. Ibig sabihin na maganda talaga siya. Hi madam, good evening. Please come this way. Magalang na iginiya siya ng isang waiter papunta sa pinaka-main venue ng event. Mas lalo siyang namangha na makapasok sa loob. Kahit saan siya tumingin ay sumisigaw sa karangyaan ng lugar. Pati ang mga taong nandito ay halata na matataas at mayayaman. Ang ilan pa sa mga to ay namumukhaan niya. Nang makita niya si Ashton ay kumaway siya dito. Babe, I'm here! Nagsangli niyang kilay nito nang makita siya. Nang makalapit to sa kanya hinila siya nito patungo sa sulok. What the heck are you wearing, Ligaya? Ha? Bakit? Maganda naman na. Umikot siya sa harapan nito saka nag-pose. Napahilot ang binata sa sentido na para bang nagpipigil na wag siyang bulyawan. Ano ba kasing problema mo sa suot ko? Ang mahal kaya ng bili ko dito. Saka pangarap ko na masuot to, bata pa lang ako. Saka party naman to ah. Ang sabi mo sa akin, I can wear whatever I want. Kaya anong kinakagalit mo? Shit, wala tayo sa Malacanang kaya bakit ka naka-traditional Filipiniana gown? Ang daming arte naman ito. Hindi niya pinansin ang sinabi nito. Umabrisyate siya sa bisig nito at ngumiti ng ubod tamis habang nakatingin sa napakagwapong mukha nito. Kalma babe, smile naman dyan. Kesa isipin ng suot ko bakit hindi tayo maglibot katulad ng ginagawa ng mga sweet couple. Tinusok niya ang matipunong dibdib nito gamit ang hintotoro. Ngayon ko lang napansin, ang gwapo mo pala, babe. Tara na, hanapin na natin si Hero. Ibig ko sabihin, rumampa na tayong dalawa. Ano kayang mangyayari sa party na inintendan ni Ligaya? Ano ang gagawin niya pag nakita si Hero? At malaman kaya ni Ligaya na peke ang kwintas na ibabalik sa kanya ni Jolene? Iyan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.